Sa ika-4 na araw ng aksyon sa 2023 Batang Pinoy at Philippine National Games, ilang eskwelahan ang layong mabigyan ng oportunidad ang mga batang atleta na mahubog ang kanilang galing at talento. Kung ano ito, alamin natin sa ulat ni Bernadette Tinoy ng PTV Sports. Labing-isang taong gulang si Makayla Fetalvero na magsimula itong sumabak bilang atleta sa sport na swimming. Dahil sa galing at talento na ipinamalas nito, napagdesisyonan ng ama ni Makayla na si Henryson Fetalvero na ipasok ito sa National Academy of Sports upang mas mahubog ang kanyang kakayahan sa larangan ng swimming. Excited po ako kasi ang ganda po ng mga facilities and yung mga coaches po, national team po. National team coaches po. Sa isang taong pag-aaral ni Makayla sa naturang eskwelahan, aminadong swimmer na malaki ang kaibahan ng kanyang pagsasanay bilang atleta. Yung old pool ko po kasi medyo old na po kaya hindi masyado maganda yung mga diving blocks, ganun po. Kasi ang ganda po, yung temperature po ng tubig maganda, yung mga diving blocks bago po. Tulad ng ibang magulang, malugod na nagpapasalamat si Henryson sa NAS dahil mas nahubog ang kakayahan ng kanyang anak sa sport at mas natutukan din ito ang kanyang pag-aaral. Aminado rin si Henryson na maraming proseso ang pinagdaanan nila, ngunit hindi naman ito naging hadlang para matupad ang pangarap niya sa kanyang anak. Isang nakita namin kasi sa NAS ay yung facility. Kasi world class kasi yung mga facility nila, yun yung ginamit nila noong Southeast Asian Games. At yung aquatic center nila, napakaganda. Isa si Makayla sa 119 na atletang lumaban sa 2023 Batang Pinoy at Philippine National Games na mula sa National Academy of Sports. Wagi rin siya ng isang gintong medalya para sa 50-meter butterfly at isang pilak para sa 4x10 freestyle relay sa pagpapatuloy ng kompetisyon. Ayon kay NAS Senior Technical Assistant Zarian Pascual, nag-aalok ang naturang eskwelahan ng full scholarship sa lahat ng mga batang atleta na nasa grade 7 and 8. Sa proseso naman aplikasyon, ay sinabi ni Pascual na maaaring mag-submit ng application form ang mga aplikante sa pamamagitan ng walk-in at online application. Pagka-submit po nila ng complete application documents, mag-undergo po sila sa dalawang level of assessment. So sa first level po, pag na-check po ng completeness yung application documents, i-check po na academics and sports yung kanilang grades sa academics and sa skills po nila. So bale, isa sa mga requirements na ipapasa is yung skills demonstration video. So papakita po nila yung mga sport-specific skills nila. I-assess po sila ng coaches doon. And then sa academics naman po, i-check yung kanilang grade. So at least dapat po 80% yung general weighted average nila. Binigyan din ni Pascual na bukas ang nasa lahat ng atleta, anuman ang sport nito at kung saan man nanggaling ang mga atleta. Isa sa mga nahikayat sa programa, ang assistant coach ng City of La Carlota Athletics Team na si Jelly Hojada na mula pa sa probinsya ng Negros Occidental. Kita ko to, may palaro ba dito? Yan, sabi ko, hindi po ganito. Na-explain po ni Sir yung about dito. Na maganda din ito. Sabi ko sana papayagan ng parents po kasi malaking opportunity ito para sa mga bata. Sa pamamagitan ng National Academy of Sports, magkakaroon ng oportunidad ang mga batang atleta na mahubog ang kanilang galing at talento sa sports. Bernadette Tinoy para sa Bayan.